Mga vloggers na tatakbo sa 2025 midterm elections. Kilalanin natin. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Opisyal nang sinimula ng Commission on Elections ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o CC sa Manila Hotel nitong Martes, October 1. May mga first-timer na tatakbo para sa posisyon sa pamahalaan, kabilang na dito ang ilang mga vloggers at content creators na sumikat sa social media. Malaking advantage para sa mga vloggers at content creators ang kanilang popularidad at impluensya sa masa para makapasok sa mundo ng politika. Narito ang mga listahan ng mga vloggers at content creators na nag-file ng candidacy para sa 2025 elections. Unahin na natin ang entrepreneur at vlogger na si Rosmar Tan Pamulaklakin. Si Rosmar Tan ay isang kilalang TikTok content creator, vlogger, at successful businesswoman. Bukod dito, lumabas na rin si Rosmar sa iba't ibang television shows tulad ng Kapuso Mo, Jessica Soho, Magpakailanman, Wish Ko Lang, at 0 Kilometers Away. Isa sa unang naghain ng Certificate of Candidacy noong Martes, October 1 ang skincare brand owner na si Rosemarie Tan Pamulaklakin para tumakbong konsehal sa unang distrito ng Maynila sa eleksyon sa susunod na taon bilang independent candidate. Paliwanag ni Rosmar, wala talaga siyang balak tumakbo pero dahil na-encourage ng kanyang kaibigan, kinuha niya na ang pagkakataong ito para makatulong sa mga kapwa Pilipino. Kabilang din dito si Deo Jarito Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Siya ay isang Filipino internet personality, food vlogger, entrepreneur, at may-ari ng sikat ng paresan sa Pilipinas. Naghain na si Diwata ng kanyang Certificate of Nomination bilang ika-4 na nominado para sa Vendors Party List Group na layunin isulong ang karapatan at kapakanan ng mga nagtitinda, paliwanag ni Diwata. Dedikado ang Vendors Party List na kumatawan sa mga Filipino vendors na madalas hindi pinapansin ang boses, lalo na ng gobyerno. Nakatuon ang advokasya ng partido sa pagsuporta sa mga vendor, partikular sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makakuha ng kapital na mahalaga para sa kanilang mga negosyo. Sunod ay ang political vlogger na si Mars Gamboa. Ipinakita ng vlogger sa Facebook ang paghahain niya ng Certificate of Candidacy para tumakbong senador sa elections. Si Mars ang nasa likod ng New Models of Manila RE. Kilala si Mars Gamboa sa pagiging isang political vlogger kung saan sa kanyang YouTube channel na Models of Manila RE, na mayroong mahigit 232,000 subscribers. Tampok ang mga panayam niya sa ilang politiko at pahayag niya sa ilang maiinit na usapin sa bansa. Ang political TikToker na si Eli San Fernando ang unang nominee ng Kamanggagawa Party List. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Si Eli San Fernando ay isang content creator at Vice President ng National Federation of Labor. Kasalukuyan siyang mayroong mahigit 823,000 followers at 12 million likes sa TikTok kung saan nagbibigay pahayag siya sa ilang maiinit na usapin sa pamahalaan at sa bansa. Naghain rin ng kanyang kandidatura ang vlogger na si Norris John Okamoto, na kilala sa kanyang motorcycle content, bilang first nominee ng Linga Party List o Liga ng Nagkakaisang Mahihirap. Taga Nueva Vizcaya si Norris John Okamoto at kilala sa pagiging isang content creator kung saan karaniwan sa kanyang itnatampok sa kanyang YouTube channel na mayroong mahigit 315,000 subscribers ay tungkol sa mga motorsiklo. Inanunsyo ng doktor ng bayan na si Doth Willie Ong sa isang press statement noong September 30. Habang hawak ang kanyang Certificate of Candidacy, natatakbo siyang senador sa eleksyon. Ito ay sa kabila ng kinakaharap ngayong health issues. Si Doc Willie Ong ay isang doktor at content creator. Kilala siya sa pagbibigay payo at usaping pangkalusugan. Hindi ito ang unang beses na tumakbo sa politika si Doc Willie, dahil noong 2019 ay kumandidato na siya sa pagkasenador at noon namang 2022 ay tumakbo siya sa pagka-vice presidente. At kamakailan lamang nag-submit na rin ang talent manager at influencer na si Wilbert Tolentino. Siya ay founder at nominee ng Ahon Mahirap Party List. Bilang influencer, plano niya umano i-vlog ang lahat ng proyektong nais niyang isagawa upang malaman ng mga tao na gagamitin niya sa tama ang ibabayad nilang buwis. Kayo, ano masasabi sa pagpasok ng mga vloggers at influencers sa politika?